Papasukin natin ang mundo ng mga Pinoy na hindi lang basta nag-abroad, kundi sumabak sa init ng disyerto, lamig ng homesick, overtime na walang awa at boss na busangot. Ito ang top 5 countries na pinakamaraming Filipino workers. Mga lugar na puno ng riyal, dirham, dollars at luha sa video call. Dito natin malalaman kung saan may pinakamarami tayong kabayan. Magkano ang sahod? Bakit dinadayo ng Pinoy? At bakit kahit pagod na, tuloy pa rin ang laban? Dahil ang OFW hindi lang nagpapadala ng pera. Nagpapadala rin ng pangarap, sakripisyo at minsan isang balikbayan box na puno ng sabon, tsokolate at sama ng loob. Kaya kapit lang dahil ang dokumentary na to may tawa, may resibo at may konting kurot sa dibdib. Sa number 5, pasok ang Qatar na may tinatayang 116,000 Filipino workers. Ang Qatar, bossing, maliit na bansa pero malakas ang hatak sa Pinoy. Parang maliit na tindahan sa kanto pero ang benta pang mall. Dito maraming Pinoy sa construction, hotel, restaurant, healthcare, domestic work, maintenance, security at iba pang serbisyo. Ang sahod depende sa trabaho. May minimum wage na 1,000 Qatari riyal at kung hindi libre ang food at accommodation, may dagdag allowance na umaabot sa 1,800 Qatari riyal package. Sa peso, roughly 17,000 pesos to 30,000 pesos minimum package. Pero sa skill jobs tulad ng healthcare, engineering, IT, hotel supervisor, technician, pwedeng umakyat sa 50,000 pesos hanggang 130,000 pesos per month. Depende sa experience at company. Bakit maganda itong destinasyon? Una, maraming infrastructure at service jobs. Pangalawa, modern ang facilities. Pangatlo, may malaking Filipino community. Ibig sabihin, hindi ka totally alien. May makikita kang kabayan sa mall, sa simbahan, sa remittance center at minsan kahit sa pila ng shawarma. Pero hindi puro karangyaan. Dahil mainit ang panahon, minsan ang init parang binuksan ni Satanas ang oven, tapos nakalimutan isara ng kumag. Paglabas mo ng bahay, feeling mo lechon ka na may passport. Pero ang maganda sa Qatar, kung maayos ang employer at malinaw ang kontrata, may chance kang makaipon. Hindi ito pang tourist vibes lang, pang disiplina ito. Dito matututunan mong ang sahod ay hindi dapat nauubos sa luho. Dahil every real may kapalit na pawis at dugo. Sa Qatar, maraming Pinoy ang natutong ngumiti kahit pagod. Kahit sa likod ng bawat padala, may pamilyang umaasang hindi sila bibitawan. Sa number 4, Hong Kong, na may tinatayang 138,000 Filipino workers. Ang Hong Kong, bossing, parang kapitbahay lang ng Pilipinas kung titingnan sa mapa. Pero pagdating sa trabaho, ibang level ang bilis. Dito ang tao para naka-fast forward, lahat nagmamadali. Maraming Pinoy dito ang nasa domestic work, caregiving, service jobs at professional roles. Nakasikat talaga ang domestic helpers. Officially, ang minimum allowable wage for foreign domestic helpers ay 5,100 Hong Kong dollars per month. At kung walang libreng pagkain, may 1,236 Hong Kong dollars food allowance. Sa palitang nasa around 7.7 pesos per Hong Kong dollars, nasa 39,000 pesos plus basic at pwedeng umabot sa 48,000 pesos plus kasama food allowance. Bakit magandang destinasyon? Una, malapit sa Pilipinas. Kung emergency, mas mabilis makauwi kumpara sa Middle East o Europe. Pangalawa, malinaw ang minimum wage system. Pangatlo, malakas ang demand sa domestic helpers at caregivers.
Pang-apat, may solid Filipino community. Every Sunday may mga kabayan sa Central na parang reunion ng buong barangay. May baon, may kwentutan, may iyakan, may tawanan. Minsan may kismis na mas mabilis pa sa 5G. Pero syempre, may hirap. Live-in work kadalasan. Ibig sabihin, trabaho at pahinga nasa iisang bubong. Minsan nakala mo day off, pero pag uwi mo, may plato na nakatingin sa'yo. Tapos yung mga plato, parang nagsasabing, welcome back, bestie. Sa Hong Kong, maraming nanay ang nag-aalaga ng anak ng iba. Habang ang sariling anak sa Pilipinas, sa video call lang nayayakap. Yan ang kirot, pero yan din ang tapang ng Pinoy. Sa number 3, Kuwait. With around 137,970 Filipino workers. Ang Kuwait ay isa sa mga klasikong destinasyon ng mga OFW. Maraming Pinoy dito sa domestic work, service work, technical jobs, healthcare at construction. Sa sahod, maraming domestic workers ang historically nasa around $400 to $500 monthly minimum range, or roughly 24,000 to 30,000 pesos. Habang skilled workers can earn higher, around 45,000 pesos to 100,000 pesos plus. Depende sa role, overtime, employer at benefits. Bakit magandang destinasyon? Una, long-time destinasyon na to ng Pinoy. May established Filipino community. Pangalawa, may demand sa household service, healthcare, maintenance at skilled labor. Pangatlo, kapag maayos ang employer, may chance makapag-ipon dahil madalas provided ang lodging at food sa ilang trabaho. Pero bossing, kailangan nating maging real talk. Hindi porke may sahod, automatic magandang buhay. Importante ang legal agency, verified contract, malinaw na rest day, salary, food, accommodation at contact sa embassy o migrant workers office. Kasi ang pangarap, dapat may resibo at protection. Hindi yung bahala na si Batman, tapos si Batman mismo ang nag-resign. Hindi para sa mahihina ang Kuwait. Dito tested ang pasensya, lakas ng loob at prayer life. Yung iba bago umalis, hindi pala dasal. Pagdating doon, pati washing machine, pinagpe-pray over. Sa Kuwait, maraming Pinoy ang tahimik lang sa picture, pero sa likod ng ngiti, may pagod na hindi kayang i-filter ng camera. Sa number 2, United Arab Emirates. With around 271,560 Filipino workers. Pag sinabi mong UAE, unang papasok sa isip mo, Dubai. Mataas na building, magagandang mall, luxury cars, lights, desert safari, at kabayan na naka-uniform sa hotel lobby na mukhang fresh kahit 12 hours nang nakatayo. Maraming Pinoy sa UAE ang nasa hospitality, retail, healthcare, construction, domestic work, office job, beauty industry, food service at technical fields. Sa sahod for domestic or entry-level service work, pwedeng nasa 25,000 pesos hanggang 40,000 pesos mahigit. Pagdating naman sa hotel, retail, healthcare, admin, engineering, IT at skilled roles, pwedeng umabot ng 60,000 pesos to 200,000 pesos per month, depende sa level. Bakit magandang destinasyon? Una, maraming trabaho sa service economy. Pangalawa, international environment. Pangatlo, maraming Pinoy. Pangapat, kung magaling ka, may chance sa paglago ng karera. Hindi lang to pang trabaho lang, may ibang Pinoy dito na nagsimula sa entry level. Tapos naging supervisor, manager, business owner o professional. Pero warning lang, maaaring magastos ang UAE, lalo na sa Dubai. Minsan ang sweldo mo pagdating sa rent, transport, food, padala at konting luho, biglang parang magic trick. Naglaho parang David Copperfield ang sahod.
Now you see it, now you don't. Sa UAE, maraming Pinoy ang nakatingala sa mataas na building habang pinapaalala sa sarili, balang araw hindi lang ako maglilinis dito, aangat din ako. At ang number 1, walang iba kundi Saudi Arabia. With around 479,610 Filipino workers. Ito ang heavyweight champion. Kung boxing ito, Saudi ang may belt. Halos kalahating milyon ang estimated Filipino workers dito base sa PSA share. Matagal ng pangunahing destinasyon para sa mga Pilipino ang Saudi Arabia. Healthcare workers, engineers, construction workers, technicians, drivers, domestic workers, cleaners, restaurant workers, mechanics at iba pa. Sa sahod for support or domestic related roles, may reported guideline na 1,500 riyal. For residential support workers, roughly 24,000 pesos salary plus 8,000 pesos allowance using current Saudi Arabia Riyal Philippine Peso rates. Ang mga skilled workers ay maaaring kumita ng mas mataas from around 50,000 pesos to 160,000 pesos mahigit. Especially nurses, engineers, technicians, and specialized workers. Bakit magandang destinasyon? Una, malaki ang demand sa workers. Pangalawa, maraming employers sa healthcare, construction, maintenance, oil-related industries, domestic support at service sector. Pangatlo, may strong Filipino community. Pang-apat, sa ibang kontrata, provided ang accommodation at transport. Kaya kung disiplinado ka, mas may chance makaipon. Pero hindi biro ang adjustment. Mahigpit ang mga patakaran ng Saudi. Konserbatibong kultura, mainit na klima at malayo sa pamilya. Dito hindi pwedeng puro bahala na. Kailangan alam mo ang batas, kontrata, employer, location at emergency contacts. At syempre, ang init dito hindi basta init. Yung tipong paglabas mo, parang may nagbukas ng air fryer at ikaw ang fries. Pero kinakaya ng Pinoy kasi ang nasa isip, tuition ng anak, bahay na pinapagawa at pangarap na matagal nang naghihintay. Sa Saudi maraming Pinoy ang natutulog sa malayo pero ang puso laging naka-online sa Pilipinas. Sa abroad ang buhay, trabaho, puyat, tipid, padala, repeat. Tapos pag may natira, doon ka palang bibili ng sapatos na sale pa dapat. Yan ang top 5 countries with the most Filipino workers. Ito ang Tito Jones TV, kwento ng mundo, kwentong Pinoy. May tawanan, may katotohanan at may konting kurot sa dibdib. Like, share, follow at subscribe na bossing. Dahil dito ang dokumentary hindi boring. May sabaw, may anghang at may resibo. Shout out at advance happy birthday kay Mariaso Coromia na magdiriwang ng kanyang karawan ngayong June 27. Dindo Antipolo from San Ildefonso, Bulacan. Noam ng Puerto Princesa City. Jose Panganiban ng Camarines Norte. Kay Samoch na nasa New Zealand. Johans Bacabak from Valenzuela City. J. Anesoriaan ng Ilocos Sur. At kay Margarito Campan Jr. from Jose Abad Santos, Davao Occidental. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.